Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang mindset sa pagninegosyo, lalo na sa mga pagsubok gaya ng pagkasunog ng bodega. Ang mga kaanasan ay nagbibigay ng lakas at kaalaman na kinakailangan ng mga negosyante. Ang pagkakaroon ng karanasan sa retail, mula sa pagkabata, ay makatutulong sa pag-unawa ng mga operasyon ng negosyo. Madalas, ang mga magulang na negosyante ay nagsisilbing inspirasyon at guro para sa kanilang mga anak. Ang pagsusumikap at pagtitiyaga sa maliit na kita ay susi sa pag-unlad ng negosyo. Ang mga kwento ng tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon sa iba upang ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap sa pagninegosyo. Iba ang mga proseso sa corporate kumpara sa tradisyonal na pamamalakad sa mga pamilya, na nagbigay ng masistematikong approach sa negosyo. Dito, ang mga pamantayan at dokumentasyon ay napakahalaga sa corporate setting. Sa corporate world, natutunan ang kahalagahan ng mga KEI at pagsusuri ng supplier, na kadalasang kulang sa sistema sa mga pamilihan. Ang mga ito ay nakatutulong sa mas maayos na pagpapatakbo ng negosyo. Ngunit, ang mga teorya sa paaralan ay hindi sapat kung wala itong praktikal na aplikasyon sa tunay na mundo. Ang hands-on experience ay mas epektibo para sa pagkatuto at pag-unlad ng mga kasanayan. Bilang karagdagan, ang pagkakaroon ng mataas na kita ay hindi sapat. Kinakailangan din ang tamang lokasyon at diskarte upang makamit ang mas mataas na profit margin. Mahalaga rin ang datos sa pagninegosyo. Dapat suriin ang merkado upang matukoy ang demand at maiwasan ang mga pagkakamali sa pagbibenta. Dumako tayo sa online na negosyo, na naging mas matagumpay kumpara sa tradisyonal na tindahan. Mahalaga ang adaptasyon at ang pag-aral ng market trends para sa patuloy na paglago. Ang tamang payment terms ay mahalaga rin sa paglipat ng negosyo. Ito ay makatutulong sa mga negosyanteng sumasalo sa iyong negosyo at sa mga empleyadong naapektuhan. Sa pagpasok sa online business, nagkaroon na malaking pagbabago ang entrepreneur sa kanyang operasyon mula sa isang maliit na opisina. Ang pagiging adaptable ay talagang susi sa tagumpay. Kasunod nito, ang paglikha ng sariling niche o kategorya sa merkado ay nakatulong upang makilala ang kanyang produkto. Ang pagkakaroon ng kaibahan sa iba pang mga produkto ay mahalaga sa marketing. Ang S-curve ay isang pangunahing konsepto sa negosyo na naglalawan ng pag-akyat at pagbaba ng mga benta. Dapat tayong maging handa sa pag-reset sa mga pagkakataong bumababa ang benta. Mahigpit ang pagkakaiba sa pagitan ng entrepreneur at CE na nakasalalay sa kanilang pananaw sa negosyo. Ang entrepreneur ay nakatuon sa mga oportunidad, habang ang CE ay nakafocus sa kabuuang estratehiya. Isa pang mahalagang bahagi ng negosyo ay ang 15-7S framework, na tumutulong sa pag-evaluate ng iba't ibang aspeto ng kumpanya. Kabilang dito ang strategy, structure, systems, style, skills, staff, at shared values. Dapat ding suriin ng kumpanya ang mga uri ng salespeople na nais nilang kunin, batay sa kanilang estilo at kakayahan. Ang pagkakaiba-iba ng estilo sa pagbibenta ay critical sa pagbuo ng isang mahusay na team. Ang paglipat mula sa pagiging entrepreneur patungo sa pagiging CE ay nangangailangan ng kasanayan sa pamamahala ng tao at proseso. Dito, mahalagang matutunan ng entrepreneur na magdelegate ng mga gawain. Sa huli, ang pagkakaroon ng mentor ay talagang nakatutulong upang matukoy ang mga blind spots sa negosyo. Ang mga mentor ay nagbibigay ng gabay at kaalaman upang malampasan ang mga hamon. Samantala, ang programa ay nakatuon sa mga negosyanteng may 6 na digit na benta buwan-buwan. Ito ay sa pamamagitan ng panyaya at may mga kinakailangang qualification. Ang dropshipping naman ay nagbibigay ng oportunidad sa mga maliliit na negosyante na makapagbenta nang hindi kinakailangang mamuhunan agad. Layunin nito ang mapadali ang proseso ng pagbibenta sa online. Ang mga micro at small businesses ang pangunahing target ng programang ito, upang maibsan ang mga panganib at mapataas ang sansa ng tagumpay. Ang long-term strategy ay mahalaga sa pagninegosyo. Dahil dito, mahalaga ang pagkakaroon ng sistema sa pagninegosyo upang mabilis na makabawi mula sa mga pagkatalo at pagsubok. Ang pagkakaroon ng 7S ay isang magandang halimbawa ng sistematikong pamamaraan. Dagdag pa rito, ang pagiging resilient o matatag ay isang katangian ng tunay na entrepreneur. Kailangan itong ipakita sa gitna ng mga pagsubok at hindi pagbibitiw sa mga pangarap. Sa wakas, mahalaga ring maging maingat sa mga pinapasok na negosyo, lalo na kung ito ay walang sapat na kaalaman. Ang mga pagkakamali sa simula ay dapat iwasan upang hindi humantong sa pagkasira.